Si Douglas MacArthur ay isang Amerikanong general na nanghuna sa Southwest Pacific sa kasagsagan ng World War II at Korean War at isa sa mga namuno upang mapalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop na Hapon. Pero sino nga ba si Douglas MacArthur at ano ang kanyang mga pinagdaanan sa kanyang makasaysayan na buhay? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isinilang si Douglas MacArthur noong January 26, 1880 sa Little Rock, Arkansas. Anak siya ng mag-asawang Arthur MacArthur Jr. at Mary Pinckney Hardy MacArthur. Ang kanyang amang si Arthur ay nagsilbi bilang ikatlong Amerikanong Gobernador General ng Pilipinas mula 1900 hanggang 1901. Nagtapos si MacArthur sa US Military Academy sa West Point taong 1903. Itinalaga siya sa Pilipinas at Estados Unidos bilang junior officer katuwang ang kanyang ama. Matapos sumali ang Amerika sa World War I noong 1917, isa si MacArthur sa mga namuno sa 42nd Rainbow Division sa France at kalaunay na promote bilang Brigadier General. Mula 1919 hanggang 1922, nagsilbi si MacArthur bilang superintendent ng West Point. Taong 1930 naman nang italaga siya ni Pangulong Herbert Hoover bilang Chief of Staff ng US Army na may ranggong general. Matapos ang kanyang termino bilang Chief of Staff, inatasan si MacArthur na bumuo ng Sandatahang Lakas sa Pilipinas noong 1935. Nanatili siya sa bansa kung saan nagsilbi siya bilang tagapayo ni Pangulong Manuel L. Quezon, na kalaunay nagtalaga naman sa kanya bilang Field Marshal ng Pilipinas. Sa pagputok ng World War II, itinalaga si MacArthur bilang commander ng US Army sa dulong silangan o Far East. Nasira ang Air Force ni MacArthur sa biglaang pag-atake ng Japan sa Pilipinas noong December 1941. Dahil dito, napilitang siyang umatras patungong Bataan. Dito nangako si MacArthur at binitawan ng kanyang makasaysayang salita na I shall return. 1942, tuluyan nang bumagsak sa kamay ng mga Hapon ang Pilipinas. Itinalaga siya bilang Supreme Commander ng Allied Force sa Southwest Pacific noong April 1942 at ginawaran ng Medal of Honor dahil sa kanyang serbisyo sa Pilipinas. October 1944, nang tuparin ni MacArthur ang kanyang pangako, siya ay nagbalik sa Pilipinas. Pinangunahan ni MacArthur ang kampanya para sa pagpapalaya sa Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon. Sa pagtatapos ng World War II, naging bahagi si MacArthur sa demobilisasyon ng puwersang militar ng Japan at pagpapanumbalik ng ekonomiya ng Pilipinas. Naging aktibo pa rin sa serbisyo si MacArthur kahit tapos na ang digmaan. Sa pagsiklab ng Korean War, itinalaga siya bilang leader ng tropa ng United Nations sa Korea. Gayunman, tinanggal siya sa serbisyo ni Pangulong Harry Truman noong April 11, 1951 dahil sa insubordination. Tinulugsa niya ang pulisya ni Pangulong Truman ukol sa Korean War sa kanyang pagbabalik sa Amerika. Noong 1952, nagkaroon ng panawagan tumakbo si MacArthur bilang presidente ng Estados Unidos sa ilalim ng Republican Party. Gayunman, pinili ng partido si Dwight Eisenhower na kalaunay nagwagi bilang ika-34 na Pangulo ng Estados Unidos. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, nagsilbi si MacArthur bilang chairman ng Remington Rand, isang kumpanyang gumagawa ng mga electrical equipment at business machine. Pumanaw si MacArthur noong April 5, 1964 sa edad na 84. Inilibing siya sa MacArthur Memorial sa Norfolk, Virginia.